Bago ang lahat, merong 4 na players ang nagkaroon ng malalang injury ngayong season. 0-0 si Tatum, Haliburton at si Damian Lillard na merong Achilles tendon injury. Yung isa naman si Kyrie Irving na merong ACL injury. Si Tatum at si Haliburton nasa 20s pa naman, si Kyrie at si Damian Lillard nasa 30s. Ito naman yung mga player na nagkaroon ng career-ending injuries na nakabalik pa naman sa dating form or nasa all-star level. At yung mga player naman na nagkaroon ng injury na hindi pinalad. Ang una doon si Zach LaVine. Siya yung isa sa pinalad na makabalik galing sa ACL injury. 2015 at 2016 Slam Dunk Champion. Si Zach LaVine sa Minnesota nag-a-average noon ng 13 points, 3 rebounds, 3 assists, 44 and 37% sa loob ng 3 season. Pero nung February 2017 versus Detroit, after makascore ni LaVine ng 20 points, 4 rebounds at 4 assists, na-diagnose siyang merong ACL injury. Agad na operahan noon si Zach LaVine at sinutdown na siya ng buong season. Promising pa naman si LaVine nung 2017 bago siya ma-injured dahil nag-average na siya ng 19 points, 3 rebounds at 3 assists per game. Pagdating naman ng off-season habang nasa recovery si LaVine, doon naman siya naging part ng Jimmy Butler trade ng Minnesota. Si LaVine naman yung napunta ng Bulls. Ilang buwan din bago nakabalik si LaVine sa lineup sa bago niyang team. Nag-average siya sa unang taon ng 16 points, 3 rebounds at 3 assists per game. Mas mababa sa average niya sa huling taon sa Minnesota. Nang second season niya sa Bulls, dito naman nag-average si LaVine ng 23 points, 4 rebounds at 4 assists per game. Tuloy-tuloy na nagkaroon si LaVine ng 24 plus points per game sa loob ng 4 na season. Naging all-star pa siya ng 2021 at 2022. Naka-recover si LaVine sa ACL injury na naging athletic pa rin naman siya. Bukod pa doon, nakasecure pa si LaVine ng malaking kontrata at hanggang ngayon, kahit downward na or nagdi-decline na si LaVine, sigurado pa rin ang contract niya. Ang minalas naman si John Wall. Naging 4-time All-Star mula 2014 until 2018. Prior kasi doon, talaga nagkakaroon na ng knee injury si John Wall. Hindi siya nakapaglaro ng matagal dati. Iba yung nangyari noong 2018-19 season. Nakapirma na siya noon ng kontrata na isa sa pinakamalaki sa history noong time na yon. Ang una kasing injury talaga ni John Wall noon, heel injury na tumapos ng season niya na nagkaroon pa ng infection. Dumagdag pa yung rupture Achilles tendon injury nung madulas siya sa kanyang bahay. Another 12 months recovery para sa kanya. Mabilis pa rin naman kasi talaga yung recovery ni John Wall dahil 1.5 season lang siya nawala. Pagbalik niya, dito naman siya na-trade sa Houston. Nag-average pa rin naman si John Wall ng 20 points, 3 rebounds, 7 assists. Kaso below average siya sa 40% sa field at 30% sa 3-point area. Hindi na rin siya pinatagal ng Houston at ibinangkuna ng isang season bago binayout ng Rockets. Nakapaglaro pa rin naman siya ng isang taon sa Clippers na tinrade din ng Clippers pabalik sa Rockets at doon tinapos ang karir niya. Si Paul George naman nakapasok ng 2 beses sa East Finals para sa Indiana Pacers. Nanalo pa siya ng Most Improved Player Award. Kasama pa doon ang 2 All-Star para kay PG at isa sa best small forward sa NBA dati bago siya nagkaroon ng malalang injury. Ng August 2014 habang nagre-ready ang Team USA para sa FIBA World Cup, sa isang scrimmage ng Team USA nagkaroon ng malalang injury si PG. Compound leg fracture. Nabale yung binti ni Paul George na humantong na yung ibang player ng Team USA biglang nag-alisan at hindi sumali. Nagkaroon pa ng epekto yun na karamihan ng mga star player hindi sumasali kapag World Cup at kapag Olympics dun sila naglalaan ng oras. Mostly kasi maraming naging apektado nung injury ni Paul George noong 2014. Naging mabilis pa rin naman ang recovery ni PG. Nilagyan ng pin yung binti niya. Ng 2015 season, nakalaro pa siya ng 6 game bago talaga matapos yung regular season nun. Nang sumunod na taon, nakapaglaro si PG ng 75 to 81 games sa next 4 season. At lahat ng 4 na season na yon, naging all-star pa siya at MVP candidate. Hindi naman nabago yung laro ni Paul George sa stretch ng 4 na taon bago siya ma-injured. Nag-iba ang laro ni Paul George nung lumipat siya ng Clippers. Nasa All-Star selection pa rin naman si PG pero malayo na sa nalalaro niya dati. Pero at least nakabalik pa rin si Paul George
na merong 4 to 5 good years after injury. Si Victor Oladipo naman yung isa sa mga player na naging all-star nang umalis ng kanyang team, particularly nung na-trade siya papuntang Indiana Pacers noong 2017 kapalit ni Paul George. Sa first 4 season ni Oladipo, nag-average siya ng 15 points, 4 rebounds at 3 assists per game. Respectable average yun. Sa unang taon naman niya dito sa Indiana Pacers, nag-average agad siya ng 23 points per game. All-Star, All-NBA team member, Most Improved Player at isa sa potential best shooting guard. Until nagkaroon siya ng torn ACL injury bago mag-All-Star noong 2019. Napili pa si Oladipo noon. Nasa 12 months din na wala si Oladipo dahil sa injury. At noon, inooperan siya ng Pacers ng contract noong 2020. Kaso tinanggihan niya dahil sa reason na gusto niya maglaro para sa Miami Heat. After kasi ng injury ni Oladipo, dun na nagdiretsong bumagsak ang karir niya. Ng 2021 season, dahil nga hindi nag-agree si Oladipo sa contract, naging part siya ng James Harden trade. Napunta ng Houston, dalawa sila ni John Wall na magkasama na galing sa malalang injury. Si Oladipo, andun pa ang interest niyang lumipat ng Miami at naibigay naman yung hilig niya. Sa Miami din siya nadali noon ng right quadricep injury na tumapos din ng season niya. Tapos wala rin siyang kontrata at doon binigyan pa rin naman siya ng pagkakataon ng Miami kahit wala na siya sa all-star level. After 2 years, tinrade din siya ng Miami sa OKC. Parang 2 second round pick at cash consideration ang ipinalit para sa kanya. Ginawa naman ng Thunder, tinrade siya papuntang Rockets kapalit ni KPJ at 2 second rounder. Hindi pa rin siya nakakalaro nun. Nung balak naman maglaro ni Oladipo, last February 2024, tinrade naman siya sa Memphis at biglang winave. So mula na magkaroon siya ng injury, dun dire-diretsong bumagsak ang karir niya. Katulad din ng kay John Wall, after makarecover, halos nasa 1 taon lang din, bumagsak na yung karir nilang dalawa. Halos sabay pa. Ng 2021, ito yung shortened season ng NBA. Maraming na-injured dito dahil sa agwat ng mga games at sa back-to-back games pa. Sasabihin ko sana dito si Kawhi kaso robot yun. Ang player na na-injured on time na to, si Jamal Murray versus Golden State. Nasa 53 seconds na lang yung natitira, lamang ng 7 ang Warriors. Kaya pa namang habulin kaya hindi inilalabas nun si Jamal Murray. Kaso, nadali siya ng injury sa less than 1 minute ng game. May nararamdaman na talagang injury noon si Jamal Murray prior pa lang sa game na yon. Naglaro pa rin siya ng 37 minutes. After din yun ang last game nila sa Clippers na meron siyang 38 minutes at kakagaling lang nila sa 5 games in 8 nights. Meron pang back-to-back doon at 1 to 2 days na interval. Isang buong taon na wala si Jamal Murray noon. Kasunod din na wala ang chance ang Nuggets sa playoffs noong 2021 dahil biglangan nawala sa lineup si Murray. Katulad ng mga player, nakabawi din sa malalang injury si Jamal Murray noon dahil nga nasa mid-20s pa lang siya pababa. May chance sanang makabalik sa 2022 season si Jamal Murray galing sa ACL injury. Hindi pinilit ang Denver Nuggets. Yung chance kasi na yun makakapaglaro sana sa playoffs pero alanganin kasi sa standing yung Denver. Hindi naman nagkamali sila dun. Dahil pagbalik ng 2023 season, nag-average pa rin si Jamal Murray ng 20 points, 4 rebounds, 6 assists, 45 and 39%. Impressive run pa sa playoffs, halos katulad ng 2020 season, 26 points, 4 rebounds at 5 assists per game. Championship ang kapalit pagbalik ni Jamal Murray galing injury. Ganun pa rin ang game niya or average niya, steady pa rin sa 20 points per game per season. Si DeMarcus Cousins naman na-trade sa New Orleans noong 2017 mid-season. 2 taon siya halos sa Pelicans. Nag-average siya ng impressive na 25 points at 13 rebounds per game. Ito yung sinabi dati ni Cousins na hindi niya sigurado kung magwo-workout silang dalawa na magkasama ni Anthony Davis pero pipilitin niya na nangyari naman. Pero yung full season sana na magkasama si AD at itong si DeMarcus Cousins noong 2018 season, doon nayari ng injury si Cousins. January 26, 2018, after ng game nila sa Rockets, nagkaroon si DeMarcus ng torn ACL injury. Mali pala, torn Achilles injury pala yung tumapos sa kanya noon. At para nakakapagtaka, puro connected sa Rockets. Naoperahan agad si DeMarcus noon at papasok ng off-season. Hindi siya nakapag-sign ng contract at mas pinili niya yung mid-level exception sa Golden State.
Wala pang isang taon nakabalik agad si DeMarcus Cousins sa paglalaro dahil nga na-injure siya January 26, 2018, nakapaglaro siya January 18, 2019 versus Clippers. Nakascore siya ng 14.6 rebounds at 3 out of 4 sa 3-point area. Sa technicality, minadali yung pagbabalik ni DeMarcus pero pasok naman sa timeline. Unusual nga lang na pinalaro agad ng kanong kabilis at sunod-sunod agad. May total si DeMarcus na 30 games, 16 points, 8 rebounds per game. Sa playoffs naman, nagkaroon ng quad injury si DeMarcus Game 2 versus Clippers. Doon talaga siya nayari. Dahil hindi naman dapat na paglalaroin si DeMarcus sa playoffs, pero naglaro siya nung finals. Unimpressive ang nangyari sa kanya dahil hindi pa magaling yung injury talaga ni DeMarcus. Ng 2019 offseason, hindi ni-renew ng Golden State ang kontrata ni Cousins. Lumipat siya ng Lakers. August 2019, nagkaroon siya ng ACL injury na hindi pa siya nakakapaglaro. Tinapos agad ng Los Angeles na out na siya buong season. Tatlong malalang injury ang nakuha ni DeMarcus Cousins wala pa sa scope ng 2 taon. Yung Achilles tendon, quad injury at yung isa pa ACL injury.